Sabihin mo na lang, hindi mo nagampanan yung trabaho sa DepEd. Kaya ang mamamayang Pilipino ang nagsumigaw na mag-resign ka na. At nakita ko nga, si Boss Mike Cervera, sila Mami Peng, o sila Mima Alicia, sila Takeru Miyamoto, ang pumunta po doon sa mga rally na yun. Sila yung mga nanguna dyan. Ang sagot naman po, mga Boss Chief Amo Sir, ng Malacanang diyan sa sinasabi ng Vice Presidente, wala pong katotohanan. Walang katotohanan ng mga kwento niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Madali sa kanila ang gumawa ng kwento para siraan ng Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto at siya ay maging Pangulo o siya ang maging Pangulo. Dati pa naman po no? Dati pa lang ho, mga Boss Chief Amo Sir, alam na po ng mamamayang Pilipino kung bakit po merong mga mautog. Kung bakit po may mga ganon. Kasi nga ho, gusto na nila maalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos dahil patuloy po nasisiwalat yung mga, kagaya ng mga 51 billion, patuloy pong kumakalat yung mga, kagaya ng mga confidential funds. Diba? Kasi kapag sila ang nandyan at sila ang nakaupo bilang presidente, mga bossing, kayang-kaya nila yan. Kayang-kaya nila, walang mag-iimbestiga dito, walang mag-iimbestiga dyan, yung mga papiso-piso na mga huli sa droga, sabihin nyo, malaki ang nahuli dyan. Makokontrol ho nila. Yun ho yun. Diba? Kaya kung ano-ano na lang. Pero ito, napakahilaw na po nito. Ubus na. Ubus na ho, mga bossing. Siyempre, yung mga DDS na mga vloggers, sasabihin niya, naku, eto, si Marcos Jr., naglalasing talaga, ganyan. Palalakihin nila yan. Palalakihin nila yan, mga kababayan. Pero ang tanong, pinapaniwalaan pa po ba sila? Hindi na. Nakarecord po si PCO Secretary Cheloy Garapil ang tumanggap ng resignation letter ni Sara. Ang sinasabi nila kasi gano'n. Sa sobrang dami pong kasinungalingan na nagpatong-patong na po yung mga kasinungalingan na sinasabi ng kaibigan ni Senator Amy Marcos, kawawa naman ang kaibigan ko. Nahihirapan na po silang pababain o pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kahit ano na lang, mga bossing, hindi kaya din ito pantakip naman doon sa extradition? Dahil po ang Amerika, mga kababayan, ang Amerika ho ay mukhang gusto nang kunin si Buloyski. Sir MR, pa-shoutout po kami with my hubby, Boboy, traveling from Bicol to Manila. Dapat po naging komedya na lang si BP Sara o sabi ni Ma'am Chinky Martinez Mejia Flores Acerol di ba? Ngayon mga bossing, puntahan natin si Buloyski, no? Mabilis ang topic kay Buloyski, mga kababayan. Sabi dito mukhang nagmamakaawa na yung kampo ni Buloyski kasi nire-request na ho sila Nire-request na po sila ng Amerika, mga bossing, no? Sabi, Boss Mark, nakakulong na sa Pilipinas, hindi ho. Kasi mas nauna hong naging wanted si Kibuloy sa Estados Unidos versus sa Pilipinas. Sa Estados Unidos, nakita nyo yung FBI, nakabalandra yung pagmumukha ni Kibuloy na merong 2 milyong dolyar ang nakapatong sa ulo ni Kibuloy. Kaya nga nagulat ako nung sinabi ni Jason sa ni Dos Pordos. Kilala niyo ho yun? Si Dos Pordos, Jason sa. Ay, naku. Sabi ni Dos Pordos, ito na po, wala na pong kaso, no? Or ibinaba na po, wala na. Talagang gusto niyang pagmukain, dissolve na po, okay na si Kibuloy doon sa Estados Unidos. Ang katotohanan pala, yung mga kasapakat dati ni Kibuloy ay nakipag-ugnayan na, nakipagtulungan na sa Estados Unidos para ilaglag si Kibuloy. O siguro dahil dyan sa paglalaglag nila at pagtulong nila
sila nababaan yung sentensya. Ngayon, si Kibuloy, idadali na ho sa diyan, sa Estados Unidos, mga mangingibang bansa na din po. Sabi, Free Kibuloy! Free na daw, papakawala na daw si Kibuloy. Pakakawala niya sa Amerika. Basahin ho natin ito. Kampo ni Kibuloy. Umapila sa Marcos administration na hayaan ang korteng Korte Suprema? Korte Suprema na naman? Hayaan ang korteng magpasya sa kanya ang kaso kasunod ng extradition request ng US. Hindi. Ang problema dyan, paano kung may pag-uusap talaga? Kung may kasunduan talaga? Baliktad mo naman, Mark Ramos, sabi. Ano ba? Ano ba yan? Baliktad mo naman. Kibuloy free. Hindi ko tindihan, Orion Castillo. Pag may kasunduan po ang bansang Pilipinas at Estados Unidos, naku, sorry. Talagang dadalhin si Kibuloy niyan. No? Sana mabasura ang kaso ni Pastor Kibuloy. Mababasura yan. Mababasura yan sa Pilipinas. Tapos doon sa Estados Unidos, doon yun na yung gagana. Okay sa inyo yun? Umapila ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ, KOJC founder Apollo Kibuloy sa Administrasyong Marcos na hayaan ang mga korte sa bansa. Na magpasya sa kanyang mga kaso bago magdesisyon hinggil sa hiling ng Amerika para sa kanyang extradition. Hindi na, dagdag na lang pakain yan. Doon na lang yan, si Kibuloy. Di ba? Dagdag lang yan sa pakain ng bansang Pilipinas. Sama lang yan doon sa mga preso ng Pilipinas. Gastos lang ng Pilipinas yan. Doon na lang, mas masarap pa. Baka naka-stake pa si Kibuloy doon. Ayon sa abogado ni Kibuloy, na si Attorney Israelito Torion, kinikilala ng kanilang kampo na nasa diskresyon ng Estado kung papayagan o hindi si Kibuloy na ma-extradite sa US kahit nakabinbin pa lamang o napagdesisyonan na ang kaso laban sa kanya sa ilalim ng extradition treaty sa pagitan ng mga dalawang bansa. Kaso problema, pag sinabi, sige, okay na yan. Dalin nyo na, dadali na yan. Mag-iiyakan na naman yung mga DDS. Di ba? End time E6K? Mag-iiyakan na naman mga DDS. Mag-iiyakan na naman yung mga yung mga burateros. Ay, yung ano ba yun? Supsuperos at banateros. Mag-iiyakan na naman yung mga boy banil. Mag-iiyakan na lang yung choco na batok pa. Alam niyo yan?